Hello. Hello. Good afternoon. Pag-usapan natin yung vlog ni General Macanas na kung saan ay itong si Senador Aquilino Pimentel Jr. or the Third ay talagang gustong ma-impeach si Inday Sara. Bakit kaya? Bakit kaya? Iisa rin na taga Mindanao, taga Cagayan de Oro City. Pakinggan natin ang aking dating boss, si General Macanas. Senator Coco Pimentel, kumandidato siya kongresista sa Marikina. I think first district, gusto niya masimulan ang impeachment ni DP Sara. Alala niyo, bago eleksyon, siya lang yung senador na sabi niya, simulan na natin kahit ayaw ni Senate President Escudero. Sa July na, sabi ng Senate President, siya naman hindi. Nakalagay sa batas, forthright, immediately simulan na. Oh, ano ngayon? Kumusta na siya? Ito, post ni Muslim Pilipino ngayon, sabi niya, Coco Pimentel talo, Sara Duterte matters. May asim pa rin si BP Sara, kaya natalo itong si Coco Pimentel na nag-aapura sa impeachment. Si Coco Pimentel, nagmamadali siya na mag-impeachment na kasi di na siya part ng Senate this July 2025. Konstitusyon daw, dictate, asap daw. Tapos ngayon, di na rin pala siya part ng government talaga. Sa kangkungan din pupulutin kasama si Teacher Stella. Ayaw kasi ng mga Pilipino ng mga traidor. Taga Mindanao, taga Mindanao ka, tapos lilipat ka pa sa Marikina. Taga Cagayan de Oro si Senator Pimentel. Okay. So dito, Congressman, 1st District, City of Laguna, Teodoro Marci, 60,028 votes. Pimentel Coco, 23,316 votes. Layo, no? Times 3. Magbasa tayo sa mga comments. Hindi ka naman taga Marikina, taga Cagayan de Oro ka. Uy, correct. Malala ko, nasa active service pa ako. Siguro, Lieutenant Colonel pa ang rango ko noon, or Major. Kumandidato siya na mayor ng Cagayan de Oro City, itong si Coco Pimentel. Ang kinalaman niya, yung batikang political leader dito sa Misamis Oriental, si Dongkoy Imano, late Dongkoy Imano. Facebook sila, nako, marder. Nakakaunti ang nakuha boto ng bar top notcher pa yan, ha? Coco Pimentel. Si late Mayor Dongkoy Imano, parang erap lang siya na drop out siya, college drop out. Kaya bilib na bilib ako yung late Mayor Dongkoy Imano. Mahal siya ng taong bayan, marunong siyang magdala. Ayun, Cagayan de Oro Mayor, talo. Nung sinubukan niya nagkandidatong senador, siguro dahil sa tatay niya, Coco Pimentel, nanalo siya. O ngayong nanalo siya, maganda na sana. Pero, bilib na bilib ako dito bilang opposition leader. Kaya lang, lately, wala na. Nung sa impeachment na, nagtataka ko, bakit siya lang ang nananawagan na, sige na, mag-caucus na tayo. Pwede yan. Huwag na natin hintayin ng Junto na opening. Pwede na habang naka-recess. Pwede, siya lang. Siya lang ang nag-aamor among the so many senators. Siya lang. Di ba
nakakapagtaka. Okay. Sandali lang. At bakit nawala? Wait lang. Wait lang. Mamaya ako magbigay opinion. Di ba nakakapagtaka? Bakit? Yun ang rason ng tanong. Bakit gustong-gusto niya na masimulan ng impeachment trial? Ay tumatawag. Decline. Oh. Ngayon, wala na. Goodbye. Ano na ang naghihintay niyang karir? Taro na siya sa Marikina. Babalik siya dito sa Cagayan de Oro. Wala na. Nakaugat na ang mga namumuno dito sa Cagayan de Oro. Nakaugat na. Hindi na yan mananalo si Coco Pimentel dito sa Cagayan de Oro. So, senador ulit? I don't know. Kung by 2028, tatakbo siya senador ulit. Kanino siya papanik? PDP? No way, hindi na siya tatanggapin. Dati siyang PDP, ang ganda ng samahan nila kay PRRD nung una. Ang founder ng PDP, ang tatay niya, yung late Senator Pimentel, Aquilino Pimentel. Siya ang original, sila ni Tatay Tico. Ngayon, wala na, tinalikuran ng PDP. Pareha sila ni Manny Pacquiao. Lahat sila na tumalikod kay PRRD. Yan, Coco Pimentel, dating PDP. Manny Pacquiao, dating PDP. Francis Tolentino, dating PDP. Avalos, PDP rin yan. Lahat tumalikod. Pumanik kay Marcos Jr. Ano ngayon? Dito makikita na ang Pilipino, binabantayan niya itong mga nagtra-traidor. Basta traidor ka, wala, hindi ka magtatagal sa Kasi, kultura ng Pilipino yung pagtanaw ng utang na loob. Okay. So, magbibigay tayo ng opinion, Bigay tayo ng opinion. Tama naman, Bakit nga pala inaapuran ni Senador Coco Pimentel ang pag-impeach kay Inday Sara? Dahil siguro may galit, Pero napatunayan talaga natin ngayon na yung pagtatraidor, ay mayroong kalalagyan. So, mga traidor ng bayan, ingat kayo. Dapat may mga prinsipyo tayo na dahilan bago tayo mag-traidor, So, ngayon, halos lahat ngayon ng mga kilaladong politician na bumaliktad, kumalas kay Pangulong Digong. Ayun, baliktad rin silang lahat ngayon. So, ganun ang parusa ng ating Panginoon. Talking of impeachment, sana hindi na natin hantayin yung impeachment na yan, na sana tayo ay magkaisa tayo, napanawagan natin. Very clear naman ngayon ang dayaan, very clear ang dayaan, kasi makita mo doon sa trend ng mga nananalo ngayon, mga pumapasok, parang malayo. Okay lang sana, kung yung ibang 10 na endorso ni Pangulong Marcos, correct, Pangulong Duterte, ay malapit. Napakalayo, lalo si Pastor Kibuloy, sa 30 plus. Paano nangyayari yun? So may dayan talaga, kasi yung mga batikan na politician, halimbawa sabihin natin si Senador Lito Lapid, magaling si Lito Lapid,
Magaling si Lito Lapid. Parang nasunda niya yung train ng ginagawa ni Senador Enrile, no? Hindi siya nangangampanya eh. Isi-isi lang siya, pero biglang lilito ang pangalan sa 12. Sabi nga naman ng iba, bakit pa ako magpakahirap? Pwede naman yung perang gagasusin ko, diretso ko na lang sa Kumulikta. Doon na lang ako sa Kumulikta. Kasi ngayon, iba na ang technology ngayon eh. Isang pindot lang, tapos na. Ano ang dokumento ngayon? Ano ang matibay na dokumento na nasabi mong nagbayad, nadaya? Wala, di ba? Haka-haka lang natin. So, yun yung problema natin ngayon, ano? So, very clear na may dayaan. Pero ang problema lang, very clear rin na hindi tayo kumikilos, kumikilos. Sana magkaisa tayo, sabay-sabay tayo kumilos. Sabi ko nga sa inyo, lumitaw kayo. Lumitaw ang taong bayan. Makikita nyo rin akong lilitaw dyan. Sabi ng iba, kailangan ng leader. Kaya natin mag-lead. Ang problema lang, kung ibigay nyo sa akin lahat ng responsibility, isa lang ang requirements ko. Sa gusto ninyo mangyari, isa lang ang requirements ko para baliktarin natin ang panahon. Pwede natin baliktarin ang panahon. Isa lang requirements ko na may bigay sa akin at kaya natin baliktarin. Isa lang. Sayang lang yung sa tagal ko sa serbisyo, sa tagal ko sa gobyerno, hindi natin alam ang weak point ng bawat Pilipino. Sayang na lang yung pinag-aralan natin sa military. Na ang military kasi, hindi naman tayo nag-iabang bilang isang military. Kung talagang nakatutok ka sa strategy ng military, sa lahat ng opponent ng military, sa lahat ng opponent ng gobyerno, pinag-aaralan natin yan, paano ang counter. So, both counter, kaya natin. So, isa lang ang hinihintay ko, mga kabagang. At kikilos na ang taong bayan. So, yun lang. Subaybay lang tayo, mag-monitor tayo. Maraming salamat. So, lahat na nag-trador, bumaliktad ngayon. Kayo, huwag kayo mag-trador para hindi kayo bumaliktad. Maraming salamat.